Hi, Doc. Good morning. Morning. Congratulations. Thank you. Camera rolling. Rolling. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat po ng mga Marinduqueño na nakatutok ngayon sa atin pong programa. Ako po si Romeo Matac Jr., ang inyong Information Officer dito po sa Philippine Information Agency at dito po sa ilalim po ng Presidential Communications for Operations Office. Tayo po ay live na natutunghayan at sumasayang papawid ngayon sa Philippine Information Agency Marinduque at sa atin pong mga media partners sa Marinduque News Network, sa Marinduque ngayon at sa radyo natin Buwak 105.7 FM. I understand, Vice Governor, makakapiling po natin by the way ang atin pong Vice Governor ng Lalawigan, si Dr. Romulo Bacorro Jr. I simply call him as VG dahil matagal po kami rin itong nagsama. Sa mga pagkakataon pong ito, siya ay nag-file at opisyal na pong naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang tatakbo naman po bilang gobernador ng Lalawigan sa nalalapit na national and local elections 2022. Kanina po ay nagbigay na ng pahayag si Dr. Bacorro, si BG sa kung ano yung mga plataforma at advokasya na ilalatag niya po pero para pumuli sa kaliwanagan ng ating mga kababayan na nakatutok po ngayon dito sa ating programa, Vice, ano po yung naging dahilan mula po sa pagiging Vice Governor, aangat po kayo ngayon ng pwesto para naman po magsilbi at maglingkod bilang gobernador kung sakali man kayo po ay palarin? Ano po ang inyong mga ilalatag po na mga programa at serbisyo sa ating mga kababayan? Pero unahin na po muna natin yung tanong ko na ano po ang dahilan bakit kayo po ay magle-level up bilang from Vice Governor to Governor this time? Medyo sensitibo po yung question, yung tanong. Pero sasagutin ko po ng tama. Ayun po ay nasa puso ko na kasagutan. Unang-una po, nakapokus po kasi ako sa health bilang doktor. Gusto ko pong ayusin ang ating sistema ng pangkalusugan, lalo tigit sa panahon ng pandemya. Nalulungkot lang po ako dahil hindi ito masyadong nabibigyan ng prioridad sa panahon ngayon. Dahil ang inaasahan ko po na yung COVID surge po natin ay makontrol natin kahit papano. Ang akin naman, alam po ninyo, bilang health chairman ng health board, ginagawan ko po ng paraan sa abot ng aking makakaya kung paano tugunan. Subalit may kanya-kanya po tayong departamento na iba-ibang sangay po yan, iba-ibang level. Ang kala lang po nila sa akin ay sasagutin ko lahat bilang health board chairman. Hindi po. Meron po tayong mga direktor ng hospital, may PHO, may DOH representative po tayo, na sila rin po ay may kanya-kanyang role. Kami ay may kanya-kanyang role. Kami naman po ay kung kailangan ng aid of legislation, nandoon po ako para sa kapunduhan na dapat ibigay sa ating mga system na ibinibigay na programa. Ang nag-udyok naman po sa akin para ipagpatuloy ko po yung aking nasimula nung ako'y nag-governor ng 6 na buwan. At magkaiba man po o taliwas yung aming prinsipyo ng ating present na governor, nirerespeto ko po yung kanyang mga plano. Ang sa akin naman po, meron din po akong adhika na sarili na ang tingin ko ay makakapagbago rin at makakapag-contribute sa ating lalawigan. Sana po ay irespeto na lang natin ang isa't isa kung ano po yung kanilang mga ginagawa. Huwag po nating sisiraan ang ating mga nakaluklok, na mga punong bayan, punong lalawigan at mga opisyalis po dahil ginagawa po namin ang aming abot na makakaya para sa ating lalawigan. Dangan lamang po ay napakahirap po ang paggalaw dahil limitado po yung ating resources. Pangalawa, hindi po maagad-agad sa 3 taon ang nasabing pagbabago ng dire-diretso. Kaya ako, I will focus on my first 3 years kung ako man po ay palarin sa kalusugan ng bawat Marinduqueño. Kasi yun po ang magbibigay daan para ang turismo natin ay lumusog, lumago. Maraming investor na darating dito. Subalit kung maraming COVID po rito, wala pong darating dito na investor, wala ring turistang darating dito, wala rin po tayong tataas na ekonomiya. Nalulungkot ako kasi nga maliit ang ating ira dahil tayo ay 4th class province.
at wala naman po tayong mga industrialized areas sa ating lalawigan. At madidevolve pa po tayo. Kaya sana sa maliit nating pondo, maayos po natin ang lahat. Opo. At sana naman po makita ng mamamayang Marinduqueño na maging responsable rin po ang bawat isa. Sumunod po sa protocol. Ano po? Para hindi po tayo magkaroon ng mas mataas na rating pagdating sa COVID. Doc, ngayon pong kayo ay kakandidato at opisyal na nga po kayo nag-file sa natatakbo bilang gobernador ng lalawigan. Ano po yung maliban po dun sa health na sinasabi nyo kanina, ano pa po yung mga pagbabago na sinasabi nyo po, na dadalhin nyo po at itataas nyo po o ibabandera ng inyo pong partido? Kasi ang umpisa po niyan, siyempre pagkatapos po ng health, kasi 3 taon lang po yan it follows po no? Yung ekonomiya natin, mag-i-invest po tayo. Darating po mga investor dito pag malusog po yung ating lalawigan. Magkakaroon tayo ng mga hanap buhay. Ano po? At sa tagal ko na rin po, sa 8 taon naman po, ay pinag-aralan ko na rin po kung ano yung plano natin. At may plano po ako para sa lalawigan ng Marinduque. So balit alam po ninyo kung i-discuss ko lahat ng plano sa maikling panahon at panayam na tulad nito, napakahirap po, baka hindi po ako maintindihan. Ano po, malaki po yung dapat nating gampanan. At dapat po ay may empowerment din tayo sa ating mga nasasakupan. Kasi alam po ninyo, ang Marinduque ay maliit lang na area. At ang ina-expect po kasi natin ay sa maikling panahon na 3 years, ay makakamit na natin ang lahat ng bagay. Alam po ninyo, yung mga iba pang plano ko para sa Marinduque, yung mga economic zone, halos pareho naman po kami ng ating gobernador at ibang mga na humahangad din po ng posisyon. Subalit kanya-kanya rin po ang style, at kung paano yung implementasyon. Opo, andun po ako kasi ako bilang legislative ng almost 9 years, na panunungkulan, ay alam ko na rin po kung ano yung dapat baguhin at ano yung dapat na ayusin para sa atin. Nagpapasalamat po ako sa kinatawan ng lalawigan at siya na po yung speaker natin at patuloy po siya nagbibigay ng pondo para sa ating lalawigan. Mahal ko po yan, si Congressman Alan. At nakita ko po yung kanyang paninilbihan pagbibigay sa atin ng mga pondo. Subalit, sana wag akong masamain na ako po ay antibiotic. Hindi po, may kanya-kanya po tayong pananaw sa buhay. At I leave it all to God, whatever happened to my candidacy of today's 2022. Mahal ko po ang Marinduque kasi I just want to retire here. Gusto ko maayos, tahimik ang Marinduque. May mga hanap buhay ang tao at everything is in place, pati ang mga batas. At sana, yun nga, sinabi ko, depende po yan sa implementasyon. Lahat po magaganda ang plano ng isang politiko. Kaya lang it's a matter of how you implement the said project. Yun lang naman po. Last question po from my end, Doc. Kung sakasakali po, dahil nasa ilalim po na tayo ng pandemya ngayon, bunsod ng COVID-19, ano po yung nakikita ninyo na magandang solusyon na dapat gawin ng pamahalaan ngayon para ma-resolve na natin na tuluyan ito pong ating pandemic na kinahaharap? Dapat po ay tignan po natin yung manner ng implementation natin doon sa sa IATF. Magmula po sa pagpasok sa pier, may system po tayo na maganda. Pagpasok po dito sa Balanacan, at ang higit sa lahat ay paano natin mamanduhan yung sabi nating COVID surge dito sa atin. Kasi napansin ko po, sabog na po yung ating mga community isolation unit. Kung saan-saan na po, kagaya dito sa amin. Pagpasok mo, Bangbang Alon, CIU na yon, Community Isolation Unit. Pagdating mo dito sa likod, merong tayong Violet Building. Paglabas mo, nandyan na naman yung convention na puro COVID. Napaikutan na po tayo ng COVID. Kung ako pong masusunod, ilalagay ko po sa isang isla yan. Kayo bilang isang doktor? Ilalagay ko po, dahil ako'y COVID patient din po nung January 28 this year. Dama ko po kung paano maging biktima ng COVID. Mahirap po, magastos. May psychological effect pa yan.
Ang akin lang, para matulungan natin ang ating mamamayan, yung tamang proseso. Ano po, ilagay natin sila sa isla, ibigay natin lahat ng dapat ibigay doon. Lahat ng ayuda para ma-isolate sila. Pangalawa, bigyan ng maraming doktor na may kakayahan. Kasi po karamihan ng mga doktor na nandoon ay sumusuko na rin dahil kukunti lang po sila. Pangalawa, hindi po sila well-versed pagdating sa COVID. Ano po? Handling of patients. Usually, kagaya ng ibang nag-volunteer at saka naging contract of service, newly graduate po sila. Hindi po nila alam kung ano yung dapat na pag-handle doon sa COVID. So that is infectious. Ako bilang COVID patient dati, hindi po ako nahihiya na tumingin at hindi rin po ako natatakot na ma-COVID muli dahil alam ko po yung pakiramdam. Kahit may COVID po, tinitignan ko yan. Sinusugod ko po yan dyan sa mga isolation unit para mabigyan sila ng tamang gamutan. Ngayon po, kung yan po ay gagawin natin, makokontrol natin. Kasi kung yung mga pumapasok dito sa Marinduque na walang pera na pang-antigen, may usapan na po kami ng provincial government dyan na sana ay isakatuparan naman natin. Kung wala po, ay pwede silang pumasok kahit walang antigen, provided i-isolate po sila ng 2 linggo dahil walang kakayahan na magbayad ng antigen test. Opo, ayun po ay naisabatas na natin. Subalit hindi rin po nangyayari ngayon dahil talagang kinukumply po nila. Andun po ako. Paano gagawin po natin? Wala naman tayong sapat na budget. Kawawa ang mahirap, hindi makapasok dito sa atin. So sa akin, para i-consolidate natin lahat, ilagay natin sila sa isla. Ang laki ng Salamagi. Ang dami pong isla rito. Bakit hindi natin ilagay doon? Tagtarin natin ang mga doktor na bihasa dyan. Ilagay natin lahat ng mga equipment dyan para sa infectious. At bigyan natin sila ng tamang gamot. Para at least, kahit papano, malilimit natin. Alam po ninyo, napakaswerte ng Marinduque. Dahil ang liit-liit lang ng isla natin. Hindi po tayo daanan ng tao. We can isolate ourselves. Napakadali pong i-control kung gugustuhin natin ito. Subalit, kuminsan, matigas din ang ulo ng ibang mga kababayan natin na, kagaya mga nagbabantay dyan, kumakain sa labas, babalik ulit doon, nagpakalat po tayo ng COVID. Kaya sana ay sumunod naman po tayo sa tamang protocol. Nahihirapan na rin po kaming mambabatas na gawin ang dapat namin gawin kasi nasa disiplina rin po ng bawat individual yan. Na sana sumunod po tayo. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan. Sa lahat po ng ating mga kababayan, hindi pa po huli, nasa sa inyo po lahat yan. Matalim po ang inyong ballpen. Sana po sa pagboto natin ngayon, gamitin po natin yung isip at puso, lalo tigit ang puso. Dahil yan po ang tamang pagboto. Huwag po natin tangkilikin ang vote buy. Ang tunay na naglilingkod po sa bayan ay magmula pa noon hanggang ngayon. Dapat po abot kamay tayo, hindi lang tayo dapat abot tanaw. Dahil ayun po ang kailangan ng ating mamamayan. Ang tunay na pagsisilbi. Makakamit lang po natin yan kung tayo po ay mag-uumpisa sa sarili natin. Dahil ang tunay na pagbabago, mag-uumpisa po yan sa puso ng bawat individual na Marinduqueño. Huwag po nating asahan ng tagalabas. Dahil ang pagbabago po ay dito sa atin. Kung gusto po natin magbago, dapat maging parte po tayo ng change o ng pagbabago. Kung hindi po, huwag na po tayong umasa. Hindi po lahat kakayanin ng politiko yan. Dapat po, katuwang namin kayong lahat. Lahat ng sektor ng Marinduque, sama-sama po tayo. Kung sino man pong manalo sa darating na halalan, sana po ay gawin po natin yung dapat gawin para sa ating mga kababayan. Tama na po yung pansariling kapakanan. Dapat po para sa tao na, Para sa tao na. Mahalin po natin ang probinsya. Ako po ay mahal na mahal kong Marinduque. Nung ako po inyong in-embrace at niyakap, tinanggap po niyo ako ng buong puso. Kailangan ko pong suklian yon ng serbisyong tunay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Ako po ay, nung inabot ko na po yung 50 years of age, I'm not more on success. I'm more on significance. Sana lahat po ng politikong papasok at mananalo, yung tunay na pagsisilbi po ang dapat nating gawin. Wala pong dapat siraan dito. Dapat po ay magmahalan tayo.
Dahil iisa naman po ang gusto natin sa Marinduque, ang ayusin natin ang ating lalawigan at maglingkod ng tama. Sana po isakabuhay natin yan, ano? Walk the talk. Hindi po yung sa kampanya lang tayo magaling. Dapat, pagkatapos ng kampanya, magtatrabaho po tayo. Ayun pong kinakabahan ko rin. Kung ako man po ay palarin, yung 3 taon po ay hindi sapat para sa health system. Mahaba pong usapin yan. Kaya sana makita po nila, no? Tulong-tulong po tayong suungin ang problema ng Marinduque. Huwag lang po sa amin na politiko. Ang tunay ng pagbabago manggagaling, inuulit ko, sa individual na mamamayan. No? Hindi po lahat sa politiko natin iaatang ang lahat. At nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga social medias, mga kasama natin ngayon sa MNN, sa Marinduque ngayon, at saka sa radyo natin, sa inyong masugid na pagsubaybay sa atin. Hangad ko rin po nasasana sa inyo sa media part, maging balanse po tayo, maging makatarungan, at wala po tayong kinikilingan. Yun lang po sana ang dapat natin gawin dahil unang-una pare-pareho po tayong Marinduqueño. Hindi po panahon ng magsiraan tayo ngayon, panahon po para ibangon natin ang Marinduque. No? Yun lang pong hiling ko. Sana po isa puso natin yung ginagawa natin. Ano? Hindi po yung puro papugi lang. Opo. Mahal ko po kayong lahat. Kaya nandito po ako. This will be my very last to campaign. Sana po ay makita po ng ating mga kababayan yung aking gustong iparating. Salamat po sa inyong lahat at mahal na mahal ko po kayo. Dok, panawagan para sa isang mapayapang 2022 elections. Ang panawagan ko lang po sana ay walang dahas na mangyayari. Dahil ito po ay inumpisa na natin nung ako'y nag-goberno ng 6 na buwan, ginawa ko pong most peaceful ang Marinduque, the whole Philippines. Ano po? Dahil nga ayun ang hangad ko. Wala na po tayong insurgency for almost 13 years. Ano? At sana ayan po ay bilang ako, Provincial Advisory Council Chairman, kasama ko ang mahal na Bishop ng PNP. Ano? Palagi po kaming nag-evaluate ng mga cases dito sa atin. Na natutuwa ako at kahit papano na-maintain pa rin natin yung orderly and peacefulness ng Marinduque. Ngayon, wala naman pong dahas na nangyayari ever since sa atin. At uulit-ulitin ko po, hindi ko rin po papayagan na magkaroon ng dahas na papasok sa atin. Dahil lahat po ng mga mangyayari sa darating na panahon, social media na po, madali. Madali ang pag-report, madali ang pagpapahayag, no? Na hindi po basta-basta ngayon. Kaya ako, sana sa lahat ng kandidato natin, magkaroon tayo ng peace truce. Ano? Sana sa bawat isa, wala po dapat away. Dapat ilatag lang po natin ang ating mga programa at wala po dapat dahas. Sana wala pong dugong aago sa atin. Ano? Dahil ayun po pinapanalangin ko sa Panginoon na huwag bahiran ang Marinduque pagdating ng eleksyon. At tayo ay tahimik na mamamayan. At sana wag sa termino namin, ayoko po yun. Ayun po yung dinadalangin ko na wag po tayong magpapadala sa vote buy. Ano? Ang tao pong nagbo-vote buy, wala pong accomplishment yan. Babawiin po at babawiin yan. Inuulit ko, babawiin po sa atin yan. Alam po ninyo, hindi po mukhang pera ang Marinduqueño. May dangal pa po tayong natitira. At ang tunay na pagbabago, mag-uumpisa po sa puso ng bawat individual ng Marinduqueño. Salamat po at magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat, Vice Gov, and good luck po sa inyong pagtakbo. At salamat, Vice. At formal na po nga naghain ng kanyang kandidatura ng Certificate of Candidacy ang ating pong Vice Governor Romulo Bacoor Jr. para naman po sa pagtakbo nito bilang gobernador ng lalawigan ng Marinduque. Mga kababayan, magbabalik po tayo dito sa ating special program para po dito sa eleksyon 2022 sapagkat kakapanayamin po naman natin ang ilan pa po sa mga opisyales na nag-file ng kanilang kandidatura ngayong araw. Maraming salamat po. God bless everyone.